Ang storyang ito ay pinamagatang Na-in-love ako sa boss ko. Episode 4 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Kinabukasan sa opisina. Good morning, Sir Cairo. Coffee po ba? Oh, no need. Ito, bumili na ako ng kape sa labas eh. Para sa'yo tong isa. It's my apology sa mga pagpapahirap ko sa'yo kahapon. Sorry, Prince ha. Nako sir, nag-abala pa kayo. Mamahalin yata tong kape na to ah. Pero salamat po sir ah. No worries. Pasok na ako sa loob ah. Ay teka lang, may gagawin ka ba sa Friday after shift? Mukhang wala naman po. Bakit po sir? Gusto mo bang kumain sa labas? May bagong bukas na Japanese-Korean restaurant dito malapit eh. Gusto ko sanang subukan pero wala akong kasama eh. My treat. Sige po sir. Basta libre nyo ah. Oo nga. Friday after shift, okay? Baka biglang magbago isip mo. Hindi na po. Nag-yes na ako eh. Hindi nyo pa naman birthday sir ah. Bakit kayo manglilibre? Wala naman. Gusto ko lang kumain doon. Sige na, pasok na ako sa loob. Hala si sir. O bago-bago ng ugali. Ano nga bang tawag doon? May tawag doon eh. Delikado. Matikman nga muna tong kape. Ang pait! Diyos ko! Ano ba to? Fast forward. Friday after shift. Sakay na Prince. Ano pang inaantay mo? Tara na. Nakakahiya po sir eh. Pwede naman po ako mag-commute papunta ron. Ano ka ba? Bakit ka pa mag-commute kung pwede ka namang sumakay sa akin? Sa inyo po? Sumakay sa sasakyan ko. Pasok na, bilis. Pagsakay ko sa kotse ni Sir Cairo, dali-dali kong inamoy ang aking sarili. Hindi kasi ako lagi nagpapabango eh. Wala naman kasi akong pinopormahan. Pasensya na sir ah. Baka dumikit yung amoy ko dito sa sasakyan mo eh. Ha? Hindi ka naman mabaho eh. Gusto ko nga yung amoy mo eh. You have a certain scent na gusto ko. It smells natural. Hindi mabaho. Amoy parang baby. Pero yung buhok mo, amoy araw. Mag-shampoo ka kasi, Prince. Pasensya na sir ah. Minsan lang kasi ako mag-shampoo eh. Hayaan po ninyo. Sa susunod, magpapabango din ako. No need, Prince. Mas gusto ko yung natural scent mo. Ha? Lagi niyo pala akong inaamoy, sir? Hindi naman. Minsan kapag lumalapit ako sa'yo, naamoy kita. Ba't ba kasi ganito yung topic natin? Tara na nga, alis na tayo. Ay, wait lang. Mag-seatbelt ka muna. Don't tell me hindi ka marunong. Ako na nga. Ano ba yan, Prince? Dahil nga nagpanik ako kay Sir Cairo, siya na ang nagsuot ng seatbelt. Gustong gusto ko yung amoy mo, Prince. Alam mo ba yun? Sir, wag po. Baby pa ako eh. Joke lang. Ito naman si Sir oh. Nakakailang po kayo. Hindi po kasi ako sanay na may umaamoy sa akin eh. Nakaraan. Ang unang pagtatagpo ni Prince at ni Cairo. Hindi ito ang unang beses na nakita ko si Prince. Ang katunayan niyan, una kami nagkatagpo sa kalsada. Nagmamaneho ko nun sa umaga habang papunta ng opisina.
1 taon pa lang kasi mula nang magbukas ang Cavite branch ng day and night advertising. Kaya minsan, nagtatrabaho ako kahit Sabado. Napatigil ako saglit nang makita ko siya sa daan. Ano yung binibenta mo? Good morning po, sir. Suman bibingka turon po. Ang bango naman po nitong sasakyan niyo, sir. Tapos ang pogi niyo pa. Bili na po kayo. Mas popogi po kayo, sir, kapag natikman niyo tong paninda ko. Nambola ka pa, ha? Sige, pabili ng 1 turon. Magkano ba? 1 lang, sir. Tag 10 piso lang po ito eh. Tatluhin niyo na po para I love you. Sige. Akin na bilis at nagmamadali ako eh. Ito, 100 pesos. Keep the change. Talaga, sir? Salamat po ah. Pagpalain po sana kayo. At sana'y maging maswerte kayo sa trabaho at sa pag-ibig. Salamat po, sir ah. Bye po. Ang pogi naman ng tenderong yun. Mas pogi pa siguro siya kaysa sa akin eh. Swertihin daw sa pag-ibig. Magdilang anghel ka sana. Nung araw ding yun, nakatanggap ako ng tawag mula kay Dad na ipapasarado niya yung branch ko kung wala pa akong maklose na malaking deal in the next 6 to 12 months. On that same day, hiniwalay na ako ng girlfriend kong si Zoe. Hindi niya man lang nagawang kausapin ako ng personal at nakipag-break lang sa tawag. Sobrang gulo ng isipan ko noon at gusto ko nang sumuko. Damn! What did I do wrong? Bakit nagkasabay-sabay lahat ng kamalasan ko? Ay. Kinagabihan, nagpakalasing ako. At nang sumapit ang madaling araw, habang nakahiga ako sa gilid ng daanan, somewhere in Pasay, nakita ko ulit si Prince. Isa to sa mga araw na kailanman, hindi ko makakalimutan. Dito ako muling nakaramdam na meron pa akong pag-asa. Na pwede pa akong magpatuloy at lumaban. Sir? Sir, gising na po. Huwag po kayo matulog dito sa gilid ng kalsada. Baka kung mapano kayo eh. Pamilyar sa akin ang boses. Kaya tinignan ko siya. Ayan, gising na pala kayo eh. Buti naman. Sir, tagasan po ba kayo? Gusto niyo po bang itawag ko kayo ng taxi? Para ako nakakita ng anghel. Sobrang lapit ang mukha niya sa akin. Tapos nginitian niya ako. Pagmulat ng aking mga mata, tila ba nabawasan ang lungkot na dinadamdam ko sa puso ko. Wag na. Salamat bro ah. May sasakyan akong dala, kaya okay lang. Tumayo ako mula sa pagkakahiga sa gilid ng kalsada. Inilalayan niya ako. Kahit hindi pa niya ako kilala. Oh sir, hinay-hinay lang ah. Eh kung hatid mo po kita sa sasakyan niyo. Wag na. Kaya ko to. Okay lang ako. Sigurado po ba kayo sir? Baka hindi po kayo umabot sa sasakyan niyo eh. Umakbay na muna kayo sa akin sir. Ihahatid ko na po kayo. Ha? Eh hindi nga kita kilala eh. Paano kung kriminal ka pala? Sir naman, sa pogi ko ba namang to eh, akakalain yung kriminal ako? Tsaka sir, ako yung binilhan nyo ng turon kaninang umaga. Ah, ikaw ba yun? Nagtatrabaho ka pala rito? Hindi po dito. Doon po sa may kabilang kanto. Part-time lang po habang naghahanap ako ng maayos sa trabaho. Nakaakbay na ako sa kanya
habang kami naglalakad patungo doon sa pinarkingan ko ng sasakyan. Hindi ko na siya napigilan dahil siya na mismo yung humila at naglagay ng braso ko sa balikat niya. Baka gusto mong subukan sa amin. Ano bang natapos mo? 2 years marketing lang po. Sige. Try mo lang. Wala namang mawawala eh. O ito, calling card ko. Nandiyan yung address. Tamang-tama. Nasa marketing industry din pala kayo, sir eh. Sige po. Mag-a-apply ako dito sa lalong madaling panahon. At sir, kung ano man yung dinadala nyo ngayon, kayang-kaya nyo yan. Magtiwala lang po kayo. Kaya, smile na sir ah. Sayang, pogi nyo pa naman eh. Mauna na ako sir ah. Ingat po kayo sa pag-uwi. Nang maihatid niya ako sa sasakyan ko, bigla siyang tumalikod at naglakad. Ilang sandali pa nang medyo makalayo na siya, humarap siyang muli sa akin. Tapos kumaway. Habang ako naman, tulala lang at napangiti. Sa loob ng sasakyan nang mahimasmasan si Cairo. Kainis! Sabi mo sa akin kanina, suswertehin ako sa pag-ibig at trabaho. Pero hiniwalayan ako ng girlfriend ko. Tapos, ipapasarado pa ni Dad yung branch ko in 6 to 12 months. At ngayon, sasabihin mong, kaya ko tong pinagdadaanan ko? Sino ka ba kasi? At bakit lagi nagkukrus yung landas natin? Sigurado ako nagbabait-baitan ka lang eh. Style mo, bulok. Magmula nun, hindi ko maintindihan kung bakit ito yung nagagawi ako dun sa lugar kung saan ko siya unang natagpuan, ay hinahanap-hanap ko siya. O di kaya'y doon sa gilid ng kalsada kung saan kami pinagdagpo sa pangalawang beses. Nagbabaka sakali akong makita siyang muli. Ewan ko ba? May isa kung anong puwersa siyang tinataglay na hindi ko maipaliwanag. Lumipas ang halos 1 buwan. Tila ba naging mailap ang tadhana sa akin. Hindi ko na siya kailanman nakita. Hanggang sa... Hi Sir Cairo. Good morning po. Ito na po yung resume ng mga applicants na nakapasa sa initial interview. Good morning Jane. Sige, ilapag mo na lang dyan sa table ko. I'll check it later. Okay sir. By the way sir, itong nasa front is for fail po kasi wala pa ang experience eh. And 2 years associate course lang yung natapos. Balik muna ako sa station ko sir ah. Nang marinig ko si Jane, kaagad kong tinignan yung resume. Yung larawan ng taong gumugulo sa isipan ko. Nitong nakaraang buwan ay muli ko nasaksihan. Dito sa hawak kong papel. Jane, sandali lang. Di ba gusto mong lumipat dun sa may Davao branch natin? Oo sir, sana. Taga dun kasi talaga yung family ko eh. Sige. We'll talk more about it, okay? Okay, sir. Salamat po ah. Labas na po ako. Madali kong nagawa ng paraan upang maipasok ko si Prince dito sa Cavite branch. Naging kakontsabo ko pa si Jane. At nilipat ko naman siya ng maayos sa Davao. Hindi ko na pinalampas pa ang pagkakataong ito. Para na rin sa katatahimik ko. Hindi ako bakla. Wala akong naging karanasan sa same sex. At hindi ko kailanman naisip ang pumatal sa kapwa ko lalaki. Pero, hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito yung naging epekto ni Prince sa akin. Sa maikling panahon, mula nung ginising niya ako sa pagkakatulog ko sa gilid ng kalsada, gusto ko pa siyang makilala ng lubusan. Gusto kong makasiguradong wala lang itong nararamdaman ko. Baka gusto ko lang siya maging kaibigan.
O maging empleyado? O ewan? Hindi ko alam eh. Finally! I found you! Gosh! Ano ba itong nangyayari sa akin? Walang mali siya. Trabaho lang dapat. Prince Gabriel. Yun pala yung pangalan mo. What a lovely name. Kasalukuyan, sa restaurant kung saan inaya ni Cairo si Prince na mag-dinner. Pasensya na sir ah. First time ko po kasing kumain ng ganito eh. Wala po ba silang kutsara tsaka tinidor dito? Pwede po bang magkamay na lang? At saka, bakit ganito dito? Tayo pa yung magluluto ng kakainin natin? Ang dami mo namang reklamo, Prince. Hindi ka ba marunong mag-chopsticks? Eh, hindi po eh. Subuhan na lang kita, gusto mo? Total, sabi mo, baby ka pa, di ba? Nako naman, sir. Sir, nagdi-date po ba tayo? Nabigla ako sa tanong ni Prince. Oo nga naman. Pareho kaming single at kumakain kami ng dinner. Kaya naman, hindi ko napigilang mailiwa yung pagkain inunguya ko. Buti na lang talaga at hindi gaano makalat. At hindi tumilapon sa mukha ni Prince. Sorry, binigla mo kasi ako eh. Bakit mo naman naisip yan? Akala mo ba date tong ginagawa natin? Eh, ganoon naman kasi yung mga napapanood ko sa TV. Kapag nagdi-date, kumakain sa gabi. Pagkatapos, nag-aano. Anong nag-aano? Yung ano sir, yung nag-aano. Basta, alam mo na yun sir. Ba't naman natin gagawin yun? Eh parehas tayong lalaki. At saka, boss mo ko. Baka bigla mo akong ireklamo ng harassment eh. Patay pa ako kay daddy niyan. Eh bakit? Gusto mo ba? Naitanong ko lang naman po. Para ngayon pa lang eh, tumakbo na ako palayo sa inyo. Joke lang po sir ah. Binibiro lang kita. Napapanood ko kasi sa TV na kahit magkaparehong lalaki, nag-iibigan. Huwag ka kasi masyadong nagpapaniwala sa mga napapanood mo, Prince. Hindi ako magkukunwari. Aaminin ko. Tinigasan ako sa mga nabanggit ni Prince sa akin. Nakaramdam ako ng init sa katawan na dapat ay hindi ko maramdaman dahil pareho kaming lalaki. Naging curious ako lalo. Tapos natuwa na baka open siya sa ganitong klase ng relasyon. At baka hindi maglaon. Maging kami. Pero nasabi niya rin na kung susubukan ko, eh baka tumakbo siya papalayo sa akin. Kaya sa mga sumunod na araw, naging mas maingat ako sa kanya. Pilit kong pinipigilan ng sarili kong hawakan siya. Amuyin siya. Pilit kong pinipigilang gustuhin ko si Prince. Dahil ayokong tumakbo siya palayo sa akin. Ayokong mawala si Prince sa buhay ko. Ay, gusto ko na ata tong taong to eh. 3 buwan magmula nang magsimula si Prince sa pagiging sekretarya ko. Ginawa ko siyang regular employee. Gusto ko kasing nasa tabi ko lang siya lagi. At gusto kong makatulong sa kanya sa kahit ganitong kasimpleng paraan. Gusto ko siyang ingatan. Actually, dapat ko siyang ingatan. Napaka masayahin at gentle niyang tao. Mabait sa lahat. At lalong-lalo na sa pamilya niya. Kaya naman,
Naging misyon ko ang pagaanin kahit papaano yung kahirapan niya sa buhay. Sa puntong ito, masasabi kong mahal ko na siya. Pero may pag-asa ba ako sa kanya? Mali eh. Sekretary ko siya. Kaya hindi pwede itong nararamdaman ko. Hindi ito pwede. Cairo, mali ito. Maling-mali. Ano ba itong ginawa mo sa akin, Prince Gabriel? Teka nga lang, nasa na ba yung regularization contract ni Prince? Bakit pa kasi kailangan pa ng hard copy? Ay nako. Sir? Tawag niyo po ba ako? Oo. Tinawag kita. Halika dito. Explain ko lang sa'yo itong bago mong kontrata. Talaga sir? So bale, regular na ako simula ngayon sir, tama po ba? At may increasing sahod ko? That's right. Pinirmahan ko na ito para madala ko lang sa HR mamaya. Nako sir, salamat po ah. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Salamat po talaga sir. Salamat po at pinagkatiwalaan niyo po ako. Teka lang. Umiiyak ka ba? Sorry sir. Hindi ko kasi mapigilan eh. Sobrang saya ko po. Sa sobrang saya ko, gusto nga kitang yakapin sir eh. Gusto din kitang yakapin, Prince. Gusto kitang halikan. Pwede bang magsama na tayo habang buhay? Do you have any plans later? Mag-celebrate tayo. Celebrate natin yung pagiging regular mo. Ako na bahala sa gastusin. Nako sir, masyado yata kayong naging mabait sa akin itong mga nakarang buwan. Baka ma-inlove na ako niyan ha? Bakit ka ba ganyan sa akin, Prince? Huwag mo akong bigyan ng pag-asa. Huwag mong ginagawa sa akin itong maawa ka naman. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Mahal na kita, Prince. Mamaya, aamin na ako sa'yo. Cheers! Cheers, sir! Sir, bakit dalawa lang tayo? Gustong sumama ng iba eh, pero parang gusto mo yata akong solohin eh. Nako sir basta daw may alak, may balak eh. Tayong dalawa lang naman palagi magkasama, di ba? Tsaka, hindi ka naman kasi kasali sa ibang departments. Kaya, tayong dalawa lang dapat yung magse-celebrate. Makalipas ang 2 oras. Uwi na tayo. Hatid na kita. Wala ka pala eh. Mahina ka pala sa alak. Waiter ka pa naman sa A-bar noon. Pasensya na sir Hindi po talaga kasi ako umiinom eh. At paano niyo po nalamang nagtatrabaho ako sa A-bar noon? Sinusundan niyo po ba ako sir? Ikaw sir Patay. Yang bibig mo kasi Cairo eh. Itigaw mo kasi. Paano ko ba malulusutan to? Di bale. Lasing naman siya eh. Baka makalimutan niyo to bukas. Wala. Nabanggit mo sa akin yan noon. Naalala ko lang. Wala namang nakakaalam sa opisina sir eh. Na may iba pa akong trabaho. Wala po akong pinagsabihan noon. Tumahimik ka na nga lang ha. Liga. Akain na kita papasok sa sasakyan ko. Kaya mo pa ba? Huwag kang susuka dito sa loob ha. Nako sir, kapag sumuka ako, hindi ka naman magagalit sa akin, di ba? Huwag kang magalit sa akin sir, please. Huwag mo kong iwan. Kapag natumba ako sir, saasaluhin mo ba ako ha? Ewan ko sa'yo. Kung ano-ano yung pinagsasabi mo. Lasing ka na nga talaga. I love you, sir.
Mahal din kita, Prince. Kung alam mo lang. Paano pa ako aamin sa'yo nito? Ilasing ka na. Baka di mo matandaan bukas. Nang maisakay ko na siya sa front seat, saka ako pumasok sa sasakyan. Ano ba yan? Alagain ka pala eh. Oy Prince, gising ka pa ba? Hindi ka pa nagsiseatbelt oh. Sir, ikaw na po ang bahala sa akin ha. Nang lumapit ako kay Prince upang isuot sa kanyang seatbelt, hindi ko mapigilang amuyin ang buhok niya. Nag-shampoo siya ngayon. Para sa akin napakabango na niya. Ang bango ng balat niya. Ang bango ng hininga niya. Ang bango ng mga labi niya. Hanggang sa nailapat ko ang mga labi ko sa labi ni Prince. Hindi ko napigilang halikan siya. Ang lambot ng mga labi niya. Gusto ko sanang itigil pero hindi ko nagawa. Kasi hindi naman siya nagreklamo. Ipinagpatuloy ko to. Marahan, maingat, puno ng pagmamahal. Ilang saglit pa, naramdaman kong tumutugon na si Prince sa mga halik ko sa kanya. Naghalikan kami ng ilang segundo. At nang mahimasmasan siya, sabi ko na nga ba sir, type niyo ako. Sorry, huwag kang mag-isip ng masama Dala lang to ng tama ng alak. First kiss ko yun sir Kaya dapat panagutan niyo po ako. Ha? Panagutan? Anong ibig mo sabihin? Lumipas pang ilang sandali. Napansin kong hindi na umiimik si Prince. Hoy, tulog ka na ba Prince? Tulog na yata. Ay, paano ba to? Nakakainis ka naman Cairo. Ba't ka nagpadala? Anong mukha ang ihaharap ko sa kanya kapag nagkita kami sa opisina sa Lunes? Paano na to? Pagkagising ko sa umaga, hindi na muna ako bumangon. Naalala ko kasi yung nangyari kagabi. Naalala kong naghalikan kami ni Sir Cairo. At matagal. Matagal na tapos yung paghahalikan namin na yun. Paano na to ngayon? Nakakahiya. Nakakahiya ka, Prince. Baka isipin ni Sir Cairo na bakla ako. Baka sinusubukan niya lang siguro ko tapos hindi naman ako bakla eh. Tama, lasing lang ako kaya ako nagawa yun. Tama, yun na lang irarason ko sa kanya. Okay, so that's our episode 4 nang na-in-love ako sa boss ko. And of course, by Gino yan syempre. At ayun na nga sino bang hindi kikiligin sa part na to ha? Una, inaya ni Cairo si Prince sa dinner date ko Pero teka, di ba sabi niya hindi daw date? Hindi raw yung date. Bakit parang iba yung kilig nila, di ba? Tapos, yung usapan nila na grabe. Hindi mo alam kung matatawa ka ba o manginginig ka sa tensyon sa pagitan nilang dalawa eh. And of course, sino bang hindi mapapangiti sa linya ni Prince na kapag natumba ako sir, saluhin mo ako ha? Ay nako, kung gano'n naman kasi yung pagkakasabi, kahit sinong boss siguro, madadala ng lambing ni Prince eh. Pero yung pinaka nakakakilig para sa akin sa lahat, syempre yung first kiss nila. Yung moment na wala nang ibang mundo
kundi silang dalawa lang. Tapos nung marinig ni Cairo si Prince na nagsabi ng, "First kiss ko yun sir, kaya dapat nyo akong panagutan." Huy! Ang harot nyo naman dalawa. Pero teka lang, ano nga kaya yung mangyayari sa kanila sa episode 5, no? Makakayanan kaya ni Cairo yung nararamdaman niya para sa secretary niya? At si Prince, seryoso ba siya sa mga sinabi niya habang lasing siya? Abangan sa part 5 ng Na in Love Ako sa Boss Ko. The Story of Prince and Cairo by Gino. Kung kinilig ka sa episode na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At syempre kung gusto mong i-feature ang kwento mo, true story or fiction man yan, send it to mentomenstories@gmail.com. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.